So sometimes alam mo yun, we blame God. Alam mo yun, na gina-justify ko yung sarili ko noon na, Lord, okay naman ako hindi naman ako katulad ng ibang tao dyan. Alam mo yan, yung wala pa kasi ako relationship talaga kay Lord noon. Though before GLs, may share ko lang po. Dati nagsaserve din po ako sa local church namin. Buong family namin talagang masasabing taong simbahan. Pero, doon ko na-realize na, alam mo yon, I'm going with the flow lang pero wala akong relationship kay Lord. Pumupunta lang ako, parang ang tawag nga sa amin noon, Zimbabwe. Alam niyo ba yon? Zimbabwe. So pupunta lang ako doon, di ba? Tapos hindi ko naintindihan, di ako nakikinig, masabi lang na nagsisimba ako. So tapos yun nga, nung dumating na yung time na ton, parang inaano ko, Lord, Lord, nagsisimba naman ako every Sunday. Bakit ganito? Mabuti naman akong tao, bakit sa akin mo to ginagawa? So, ang daming time na gano'n na yung mga iniisip ko. And sobrang malala na GL nung meron na po akong ginawang suicidal note. So, nakatago yon, di alam ni Bel. Everyday kino-compose ko siya na mga habilin and all. And I believe, hindi ako yon. No, alam mo yun, yung mga nagbibigay sa'yo ng thoughts na yon is hindi na ikaw, it's a accumulation na ng mga feelings na nararamdaman. Kasi pag feelings na yung nag-take over, alam mo yon, iba na yung nagiging outcome. Malamang sa malamang pangit na yung magiging outcome. Hindi na ako nakakapag-isip ng mabuti. Tapos, yun pa nga, maraming tumatawag. Pag kumahol na yung aso sa amin, may dumaan lang pala na nagbabike, di ba? Sa sobrang overthink ko, nabubugbog ko yung aso namin. Talagang nagiging yung ano bang tawag doon GL? Basta nag-iba na yung dati animal lover naman ako pero nung dumating sa point na yan, nung may mga naniningil na, talagang pati yung aso namin napagbubuntungan ko ng galit. No? And tas naghahanap ako ng i-blame. Bakit ba nangyari to? Tinitrace ko. I've been trying to trace kung saan nag-start. Pero actually, it's minsan pag may mga pangit nangyayari sa buhay natin, it's the result of your wrong decisions before. No? Pero ang nagiging nga lang, GLs, si God, no? Si God lagi yung nabiblame. Parang siguro si God nagulat nung time na yan. Ano bang ginawa ko? So ngayon, ayan no, sobrang yung pag-worry ko, GL. Worrying is did you feel nakaka-feel ba kayo minsan ng pag-worry, no? So sabi dito, worry is like a rocking chair. It gives you something to do, pero but never gets you anywhere. Hindi ka niya mapupunta kung saan man mo gustong pumunta. So gumagalaw ka, akala mo may ginagawa ka, pero actually wala. And sabi nga no, GLs, may sa akin na pagka nag-worry daw pala tayo, alam mo yun, parang hindi tayo nagtatrust kay Lord. Pero nung time na yon, GLs, hindi ko siya naiisip. Talagang yung galit, worry, hindi ko alam saan nakuhugot. Tapos nung time na yun, wala pa akong source of income talaga. So, kaya para matapos na lang lahat. Para matapos na lang lahat. Tapos alam mo, may thoughts pa na pumasok. I don't want to say na magaling si enemy, no? Very tricky talaga si enemy. Kasi ang mga thoughts na pumasok sa isip ko pa nun, pag nasa heaven ka na, there's no more pain. Wala kang mararamdamang sorrow, hindi ka iiyak, walang luha. Lahat dun masaya. So, ituloy mo na yan. Parang ganun yung, alam mo yun, may naririnig akong ganun na, tapos nag-iisip pa ako nun, ito pa yung funny part, JLs, nag-iisip ako nun ng way how to end my life nang hindi masakit. Alam, hindi painful, no? Pero, ang punot dulo, nag-iisip na ako pa everyday, naghahanap ako ng pwedeng inumin, pwedeng talunan, pwedeng yung car na kukunin ng bank. Since kukunin na lang din naman, kunin na ako sang sabay ni Lord. Parang ganun. So, sa sobrang dami ng iniisip na dumating pa sa point GLs, di ba wala nga akong source of income. Sa sobrang pag-research ko na paano kaya pag wala na ako, sino kaya magtutulong sa family ko? So, dumating pa sa point GLs, no, baka ngayon ko lang ito makukwento. Pumasok ako sa insurance company. No, pumasok ako sa insurance company, pero hindi para hindi para mag-agent, hindi para maging insured. Alam mo yung pag may nangyari, ang ni-research ko noon, kasama ba yung suicide? So nakalagay doon, kasama yung suicide, pero may maturity date 2 years. Sabi ko, sige, aantayin ko yung 2 years siya ako magsusuicide.
So ganun na kalala yung mga iniisip ko noon, and imbis na mag-isip ako ng solution, imbis na alam mo yun, gumawa ng paraan, yun na lang yung naiisip kong paraan. And sometimes ganun tayo eh. Ang usual human mind is ang alam mo yung default natin gawin yung madali. Yung madali na lang imbis na maghirap, imbis na alam mo yon, maghirap na maghanap ng trabaho or ng negosyo. And that was the time, GLs, na naghanap na po ako ng kausap. No? So, mo, sobrang ano ko pa no? Sobrang ayoko pang pumunta kay Lord kasi nga galit ako kay Lord. So ang hinahanap ko ngayon, comfort ng ibang tao. Nung time na yon, GLs, hindi ko pa makausap yung wife ko kasi nga nagpapa-breastfeed siya dun sa panganay ko kay Ken. Tapos manganganak pa siya. So pag nai-stress kasi siya, nawawalan siya ng gatas. So pag nawalan ng gatas, wala na akong pang 100 na nga lang yung pera ko. Bibili pa ako ng mamahal. Mga, alam mo yan, alam niyo naman po yung gatas ngayon, hindi na biro, di ba? S26, sabi ko, grabe naman tong mga gatas na to, no? So, nung time na yon, ayoko i-share sa kanya yung nararamdaman ko. Nakangiti lang ako sa harap niya, happy-happy lang tayo, pero talagang durog na ako sa loob. And naghanap ako ng kausap, and eto na po, ayan, no? So, nag-PM ako ng lahat ng church na may Facebook page. So, ito lang po yung papakita ko sa inyo. Ayan, no? Ayan, hello. Is there anyone I can talk to? Ayun, no? Tapos may nag-reply. Kasi umiyak. Alam ko nung tinatype ko to, JL, umiyak ako sa bus niyan. Nakatayo ako noon, paluwas ng Manila, maghahanap ng, alam mo yun, maghahanap ng pera. Tapos kung mapapansin niyo po yung convo namin, I've been praying to God recently. Every day. Tapos everyday pa nun, JL, ma'am, nagja-jogging ako sa pinakamalapit ng Sibahan. Doon ako nagpe-pray. Nung medyo nahimasmasan na ako na, alam mo yun, wala na ako maisip na paraan, si Lord na lang talaga to. No? So, ayan na yung time na yun. Sabi niya, di ba, what are you struggling with? Sabi ko, financial problems that led to complications. Sobrang daming naniningil, no? So, ayan, kung ano yung pinagpipray ko, kabaligtaran po yung nangyayari. Maybe God is busy. Nung binabasa ko to, kanina natatawa ako. Sabi ko, ano ba itong mga pinagsasabi ko dati? Tapos, or is he punishing me? Tapos yung iba pang church page, ganyan din yung mga ano ko. Tapos may malala pa doon, hindi ko na mahanap. Kanina hinahanap ko eh. Na bakit sa lahat ng kilala kong masamang tao ako yung pinapunish ni Lord. And hindi ko na-realize. Alam mo yun, ang sin pala, hindi naman pabigatan. Lahat tayo, sabi nga, we all fall short, di ba, sa glory ni Lord. And lahat tayo sinner sa mata niya. So maliit man yung simpleng pagsisinungaling, sin na yun, no? Kung nasa Old Testament tayo, nilamon na ako ng lupa or kinuha na tayo ni Lord or alam mo yon, stone to death and whatsoever na punishment yung I deserve, no? So nung time na yan, talagang gina-justify ko pa na mabuti akong tao, na by works na dapat pag mabuti kang tao, ibinibless ka. 'Di ba? So yan, grabe, no? So meron diyan, hindi ko na sama sa slide. Pero ang isa sa pinakaunang verse, wala po akong alam sa Bible, guys, before. Ang alam ko lang John 3:16. How ironic na nagsaserve ako sa church. Pero pag tinanong mo ako ng verse, isa lang ang alam ko na verse, John 3:16. Hindi ko pa masambit yung buong verse na yon. For God so loved the world, hanggang dun lang. No, so yung iba kasi lagi nilang nagugulat sila pag naririnig nila yung ganitong story na hindi po tayo born na ganun na, no. So during the process, guys, grabe GLs yung I cannot imagine yung mga nararamdaman ko noon time na to. No, so nung time na yon, meron siyang binitawan na verse. Matthew 6:33. And for sure most of us familiar na sa verse na yan, ano. Ayan, seek the kingdom of God above all else and live righteously. And He will give everything. He will give you everything you need. Pero nung binanggit niya ang GLs, wala. Parang ang point, ang ano ko nun, yung sarili ko maibida ko eh. Ganto ako, ganto ganyan, bakit ganon. Dumaan lang siya sa ano ko. Dumaan lang siya sa wall ko. And then nung nahimasmasan ako, binalikan ko yung mga message niya. Sabi ko, it's really time to surrender everything to God. Noong time na yun, control freak pa tawag ko sa sarili ko, GLs. Pag may plan A ako, hanggang plan
parang hanggang plan J meron ako eh. A, B, C, pagka nag-fail yung plan B, may plan C, may plan D. Na alam mo yun, akala ko dati kaya kong kontrolin yung buhay ko. Kaya kong, kaya kong gumawa ng paraan na pag nag-fail yung unang pinlano namin, magsasucceed pa rin. And nung time na yun, hindi ko naiintindihan, nire-redirect na pala ako ni Lord. And yung trials pala na nararanasan ko, I really feel like God is really calling me. Kaya lang in the lowest point of my life. Kasi I remember, GLs, ang dami nang nag-i-invite sa akin actually. Oh, na mag-church, na ganyan, like sinasabi, ay, nagsiserve ako, okay na ako dito. Actually, ayoko nung masyadong ganyan-ganyan. Sabi nila, bakit naman? Eh kasi pag masyado kang mabait, tapos gumawa ka ng kasalanan, i-judge ka ng mundo. Pero pag masama ka, tapos gumawa ka ng mabuti, sasabihin sa'yo, mas marami pang papuri yung marireceive mo. So parang I'm choosing to be on the dark side, di ba? Na nung time din po na hindi ko na sinama guys, no, sa slide. Same po sa previous life ni na Sir L sa kanina JL Roma. Na I can remember meron doon one whole week straight puro black label, inom lang kami ng inom. Na pag may nararamdaman kaming problema, imbes na pumunta kay Lord, di ba? Shot tayo, pag may problema, inom, pag celebration, inom, di ba? So, isa rin po akong lango sa alak din nung time na yon. And ang masama pa nun, pati yung wife ko, inaaya ko rin na sumama dun sa mga inuman, isa sa mga nagiging source din ng ano namin, ng away namin na dati. Akala ko, ano siya, JL Mav, normal lang na uminom. Okay lang uminom, ginagawa naman ng marami. 'Di ba? So, that was my previous life. Then ito na nga, sunod-sunod na yung mga nangyari din na financial problem and all. Dito na ako napunta. So, tinanong pa niya dyan, hindi ko na nasama po sa slide. Sabi niya, are you, nag-church ka ba? Sang church ka So, sabi ko, hindi na po actually. So, yun, binanggit na niya yung Matthew 6:33. And that was the time, nag-jogging ako everyday, saying the same prayer, asking the same question, no? And I decided nung time na yon, JL Mab, I've been jumping through churches. Tapos nagsisik talaga ako ng voice ni Lord. Sabi ko, yung iba, may naririnig pa akong testimony. Kinausap ako ni Lord. God said this to me. Sabi ko, ano bang number ni Lord? May email ba siya? May number, baka pwede kong tawagan, kausapin kong direkta. Yun yung mga thoughts ko na sobrang disrespectful yung bibig ko noon na alam mo yun, talaga I'm really blaming God nung time na yun. And pero nung time na to na nga, ayan na, I'm seeking God and I'm surrendering everything. Sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya. So I've been jumping through churches. Tapos ito tinry ko sa church nila, no. So again, guys, we're not promoting any church. Tignan mo yung kasat ko, ibang church dun sa pinupuntahan din namin church ngayon. Pero alam mo yung relationship kasi talaga kay Lord yung pinaka-importante. So nung pumasok ako sa church nila, GLs, for all of my life, wala akong alam na worship song. Wala akong alam na Bible verse and all. Nung pumasok ako doon sa church, pumapasok pa lang ako doon sa church na sa entrance, umiiyak na po ako. As in, hindi yung iyak na humahagulgul ako to. Pati sipon yata tumutulo nung time na yon. Hindi ko rin ma-imagine kung bakit, hindi ko rin mapaliwanag. Sabi ko, hindi ko naman naiintindihan yung lyrics. First time ko din nadinig. Grabe talaga yung presence na ramdaman ko nun. Iyak ako ng iyak the whole preaching and doon ko naramdaman talaga yung presence ni Lord na alam mo yon, parang nararamdaman ko na ngiti si Lord eto na, di ba? Finally, sinurrender mo rin lahat sa akin. So, eto na, dito ko naalala, GL Ma'am. Yung sinabi ni Ma'am Beng, ni Ma'am Shibeng, no, na nung time na yon, wala naman dumating na solution. Pero nakaramdam na ako finally ng peace. So, natatanggal na ni Joy si anxiety. Charot lang pa. Kasi yung no. Pero wala pong ganun, guys. Kumbaga, nawala lahat ng worries ko in an instant. Nakaramdam ako ng peace sa sobrang tagal na. Sabi ko nun sa daddy ko nun. Sabi ko, Daddy, saan ba nakakabili ng peace? Yan yata yung pinakamahal na na mahirap hanapin ngayon at parang priceless, yung makabili ka ng peace of mind. So nung time na yon, imbis na solution, imbis na pera, imbis na pambayad ng utang, yung pinagpe-pray ko, iniba ko na po yung prayer ko.
ang pinag-pray ko na GLL, peace of mind. Then yun na, doon ko talaga naramdaman yung hindi ko maipaliwanag na parang na-solve na yung problema, parang may nagbayad ng utang, pero nandun pa rin yung utang. May naniningil pa rin, may tumatawag pa rin, pero nawala na yung, alam mo yon, nag-worry pa rin, may nararamdaman pa rin akong alam mo yon, somehow, pero nung time na talagang pagpasok ko, as in sobrang sarap ng feeling. Yun yung feeling na gusto ko maramdaman ng lahat ng kakilala ko, di ba? Na for sure naramdaman din natin nung magkaroon tayo ng encounter kay Lord. So ayun na, I started attending. Tapos meron pa niyan, GL, may nakakatawa ring part ng story dyan. Kasi nung time na yan, kasi sa Manila to eh. Sa Bulacan pa po ako nakatira. Siyempre wala nga akong pamasahe, wala akong pera that time. So, nung time na yon, sabi ko, Lord, kung kailan naman kita, alam mo yung medyo barubal pa yung bibig ko. Lord, kung kailan naman ako nag-start mag-follow sa'yo, hindi mo naman, kahit pamasahe na lang, Lord, yung makapag-church na lang ako. Alam mo yon, yun pala, nung time na yon, nire-redirect nga ako ni Lord na meron palang malapit na church dito na hindi mo na kailangan lumawas, anak. May malapit dyan, sumabay ka na lang sa kuya mo. So, hindi ko alam nung time na yun, nag-church na rin pala yung kuya ng Nini Bell. So, yun na, the rest, guys, I started attending every Sunday. Alam mo yun, dati, hindi naman ako excited. Excited ako pag church dati, umuwi na eh. Alam mo yun, hindi pa tapos yung misa, uuwi ka na. Ngayon, excited na ako mag-Sunday. Excited na ako umattend, excited na ako makinig sa word. Na-experience nyo ba yun, mga GLs dati? Sabi ko, ba't alam nung pastor yung pinagdadaanan ko? Parang sa akin lang siya nakikipag-usap. So hindi ko alam, nangungusap na pala talaga si Lord sa, alam mo yun, through the people na pinadala niya. No? Kasi sometimes gusto natin audible na voice ni Lord eh. Pero ang madalas niyang ginagawa, He sends people. 'Di ba? Yung message niya sa ibang tao niya pinapadala. And meron pa akong moment noon, GLs, grabe. Sobrang, back lang ako ng konti, no? Sobrang in denial ako magbasa ng Bible. Sabi ko noon, ang Bible, gawan tao lang naman eh. Tao lang din nagsulat niyan, yung pasa-pasa nga sa Itbulaga dati na bubulong mo yung tanong tapos isusulat yung sagot. 7 tao lang yon, on the spot yun, mali pa yung sagot nila. Paano pa yung Bible na salin lahi, ilang henerasyon? Sabi ko sigurado ako, hindi totoo yung Bible. Alam mo yung dumating pa sa point na ganun. Tapos, GL, nung sinasabi ko yun, nandun ako sa sasakyan. Yung sasakyan na kukunin na ng bank na alam mo nag-iisip pa rin ako ng mga bagay na pangit. Biglang nagsalita yung radyo. I forgot the exact 98.7 yata yun. Tapos ang sabi nung radyo, did you know that the Bible is carefully translated word per word? Nung sinasabi yun, umiyak na rin ako nun. Iyak na ako nang iyak, sabi ko, Lord, sorry, napasorry ako kasi, alam mo yun, yung time na iniisip ko yun, biglang nagsalita yung radyo na the Bible is carefully translated word per word. Ganun yung pagkaka-explain. Tapos hindi ko na naintindihan yung mga sumunod, umiiyak na ako nun. And doon ko na nararamdaman talaga na despite of all the things, all the blamings, all the anger, all the grudges, all the sins that I have committed, si Lord still reaching out to me. Hindi siya tumitigil na mag-reach out sa atin. Kahit gaano tayo kadumi, kahit gaano natin, alam mo yon, dinisrespect yung mga ganung pagsasalita, no? Talagang si Lord, sobrang naramdaman ko nung mga moment na yun na nagmomentum talaga yung mga pangyayari. Tapos yun na nga yung every preaching. Sabi ko parang ako yun ah. Bakit money talks yung pinag-uusapan? Bakit utang? Bakit ganun? So, that was the time na talagang sabi ko, totoo talaga si Lord. Totoo talaga si Lord. And talagang, alam mo yun, kinain ko talaga yung sinabi ko nung time na yun. So, totoo po yung seek the kingdom of God first. So, nung time na yun, nung sinimulan ko na, alam mo yun, ginawa kong busy yung sarili ko sa pag-attend. Tapos may mga prayer meeting na dati na nakokornihan ako. Sabi ko, yung prayer meeting na yan, di ba? Ayoko masyado maging banal. Pero alam mo yun, numero 1 na akong uma-attend. Yung mga D group, cell group, victory group sa iba't ibang church, iba't ibang tawag, di ba? So, alam mo yun, excited na ako lagi. Parang gusto ko nang tumira sa church, GLs. Nung time na yun, sabi ko noon, pag nakatira ako sa church, walang maniningil. Medyo mali pa yung pero nakakaramdam kasi talaga ako ng peace every time na nandun ako sa church, dun sa mga tao na, binago ko rin yung guys, yung mga taong kasama ko nun.
Nung una nahiya pa ako mag-share pero nung masarap pala pag may pinag-sharean ka na dati iniisip natin, "Dey, tago mo na lang 'yan, may problema pa na nga yung ibang tao, i-share mo pa yung problema mo. 'Di nakaabala ka pa." Pero iba pala yung may community. Iba yung may mga nakikinig talaga sa'yo at hindi sasabihin, "Inom natin 'yan." Ang sinasabi na nung mga pinag-sharean ko mga brothers nun, "Sige bro, tara let's pray for it. Tara bro, let's pray for it. Tara bro, let's pray for it." Ang sarap sa feeling. 'Di ba? Na yung circle of friends mo na dati pag may problema ka, ang ano uminom pero ngayon pinagpe-pray na. And true enough guys, alam nyo nung time na yon walang instant na naging solution pero unti-unti na ayos. Unti-unti na ayos lahat nung may mga tumawag sa amin na alam mo yun, I start facing the problem. Ayan, medyo nagkaroon na ako ng courage, no? Sabi ko, mami, sige, try mo nga sagutin yung isang phone. Nung pagkasagot, nagpe-pray na kami. Na alam mo yung mga ino-offer na nila, ito, guy, sabi niya, Mr. Pablo, ganto ganyan. Yung utang nyo na ganito, 1/4 na lang yung babayaran. Yung utang na ganito, kalahati na lang babayaran, tapos tino-terms pa nila. Sabi ko, grabe yon. Talagang nag-iyakan kami mag-asawa na alam mo yun, sometimes hindi yung iniisip mo yung yung exact na prayer mo ibibigay ni Lord. Ibang mas madaling solution yung binibigay niya. Nung sinimulan na namin na yung everyday, we start reading the Bible, everyday we start the day with prayer, 'di ba? Na lagi tong kinakwento sa mga brothers natin na dati nagigilty ako pag una ko hinahawakan cellphone. Ang una ko nang hinahawakan yung Bible. Nang time na yon, JL Mab, wala pa po akong pambili ng Bible. Sa mga po, nagbigay ng tip. Pumunta ako sa book sale, may mga second hand na Bible, parang 200, 300. Ano yun, GL, bet na pati pato yun. Sabi ko, kung ano-ano nga nabibili natin dati, sige, bili tayo ng Bible. Medyo sira-sira yung Bible. Pero, grabe. Talagang I enjoyed every day of my life nung time na yon. Pagkagising pa lang, alam mo yun, ang sarap na yung word muna ni God yung patugtog ka muna ng worship song. Dati kasi, cellphone agad eh. Yung pagka-cellphone, di problema na naman agad yung harapin mo. Ma-anxious ka na naman or may isip mo na naman yung So this time, sabi ko kay Ben, sabi ko, Mami, this time sama natin si God sa lahat ng gagawin natin. Alam mo yun, we're praying for good decisions in life, we're praying for the right community, more people na, alam mo yun, na that time, JLs, I'm praying na sana, Lord, itong pinagdadaanan kong testing, sana maging testimony na lang sa susunod. And all glory and praises to God. Lahat po ng meron, nagkaroon, kasalukuyan at magkakaroon po, lahat po yan si Lord po lahat nagbigay sa amin. 'Di ba? So ito paano ko na lang din isa sa mga taong tumulong at talagang nag-journey din sa atin So ito yung mga pastors natin sa Pasig and syempre together with our grand mentors na ang sarap lang sabihin hindi guys, don't get me wrong hindi natin inaangat kung sinong tao lang pero grabe lang ako yung heart ko kasi nag-outpour na talagang ang sarap lang din mag-worship saka mag-praise and ang sarap lang talagang isipin na yung mga nag-guide din sa'yo sa negosyo even my brothers GL Mav, GLL, GL Gerald, GL Jerome yung mga brothers natin is we share the same faith. I cannot imagine kung magkakaiba tayo ng faith, may problema na nga sa labas, may problema na sa, alam mo yun, personal problem, tapos pati sa negosyo, nagka-clash pa yung natin. Nagka-clash pa yung, alam mo yun, baka nagkakaroon pa ng debate, pero sobrang sarap lang sa feeling na, alam mo yun, you journey with the people like our coaches, GLs and GMs, and syempre yung mga taong pinadala pa ni Lord. So, ito pa yung isang masarap, na dati hindi ko alam kung kakayanin ko bang itong business natin pero kaya yung team name na pero hindi ko na nilagay. Dito ko na lang din na doon ko naramdaman na kung ano man yung meron ako hindi talaga to sa akin. For by grace you have been saved through faith and this is not your own doing. Hindi po talaga ako yan. It is a gift from God, not a result of your works. Parang talagang pinamukha sa akin ni Lord na Kim, hindi na ikaw yan ha. Ako na yung nagbigay, ako yung nagbigay noon pa man din. So ayan po GLs And ang sarap lang din kasi dati na walang pamasahe papuntang church. Ang sarap lang din na ngayon pati yung team natin dito itong platform natin. Ang sarap kasi
Free nating nasa-share yung word, free natin nasa-share yung goodness and faithfulness, yung gospel. No? Kasi I know jobs and may mga countries na restricted, no? And even sa Philippines, may mga ano, pag ipe-persecute ka kapag nag-share ka ng ano, pagtutulong-tulong. Kaya ang sarap lang din, guys. Dadaanan ko lang po. Ayan, ano, nakakapag-visit na rin tayo sa different churches, iba't ibang churches din po. And nasi-share din sa kanila yung goodness and faithfulness ni Lord. Na dati, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na makakapag-share. Sabi ko, nung time na yun, GL Mab. Ayan, dito ko na lang po i-stay, no. GL Mab, dati sabi ko noon, nung na-save na ako, sabi ko noon, pwede bang wag na yung share-share na part? Kasi hindi ko kayang magsalita. Parang hindi pa solve lahat ng problema ko para i-share yung ano. Pero alam mo yung good news, sabi nga nila yung gospel is more than like cure sa cancer eh. 'Di ba pag May, 'di ba? Sino pa mga nandito nating mga ano? Sir L, 'di ba? Pagka na-discover mo yung cure sa cancer, itatago mo ba siya o i-share mo sa mundo? 'Di ba? At yung cure na receive natin is not just cure sa cancer, kundi cure sa lahat ng diseases, cure sa lahat ng problema, solution sa lahat ng pinagdadaanan natin, no? Which is si Jesus Christ. 'Di ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ayun, no, grabe lang. And yung dating warrior, no? Dati na every ano, naku, paano to? Naku, paano yung ganyan? Paano yung ano nang next, no? Na dating ang nagda-drive ng utak ko is yung anxiety. And ngayon ang sarap lang sabihin, God will provide. I-heal yan ni Lord. Si Lord na bahala dyan, no? Na lahat ng decision making namin ni Bel, no? Lahat ng mga nangyayari sa buhay, pinanalo na ni Lord yan. Ang sarap lang din na this time, hinaharap na natin yung buhay nang hindi nang ikaw lang. No? Nang hindi nasa sarili mong lakas, hindi nasa sarili mong iniisip natin galing natin o talento. No? Kundi, you have a big God. Parang alam mo yun, susugod ka sa isang gera, tapos may nung high school, di ba? Parang pagka, sa mga bully, no? Pagka lalakad ka, alam mo may big guy ka sa likod. Parang gano'n na yung feeling namin ngayon na every time we walk sa lahat ng laban sa buhay. Alam, sarap ng mag-walk with confidence. Confidence that's hindi galing sa'yo, but confidence that's coming from God. Kaya hindi ko na ma-imagine, JL, na natatawa na lang kami ni Bel. Since nahuli pa ako ni Bel, sabi niya, ano tong note na to? Kala ko, imbis na makaano ko ng lalo siya nag-aalit dun sa suicidal note. Grabe lang, no, GL. Sobrang may mga nakatatawa na lang kami. Pero habang kanina, actually naghahanap ako ng picture, naiiyak ako nung binabalikan ko how good God is sa buhay namin. And by the way, GLs, before I end, yung nag-chat po sa akin doon, no, yung minute niya ako actually, minute niya ako. At tapos may pangalawa siyang verse na binitawan sa akin. Deuteronomy 31:8 na God will never leave you nor forsake you. Pero lately lang nag-internalize sa akin kasi nung time na hindi ako nakikinig eh. Parang naglabas lang ako ng labas tong saloobin ko. Pero grabe lang talaga na doon ko napatunayan talaga na lahat ng laban mo sa buhay, kala mo wala si Lord. Pero sabi nga dun sa footprints in the sand, ko alam niyo po yung kwento, no? Yung time na, sa mga moment na akala mo wala si God, dun siya mas malapit sa'yo. So, yung footprints in the sand, di ba? Bit kanya, hindi mo na footprints yung lumalakad, no? And you might not understand it now, pero alam mo Romans 8, di ba? Romans 8:28, no? All things work together for good. Di mo man naintindihan ngayon, it may be a result of your bad decision, of your mistakes before. No, pero kahit kasalanan mo before, God will still, di ba, save you from your mess na mga maling decision ng buhay mo, no? No, how matter bad yung situation is, God is always there to always, alam mo, hindi maiksi yung kamay ng Panginoon para i-reach out ka, para hugutin ka kung saan ka man nalubog. No, may it be a financial problem, may it be a relationship problem, may it be a health problem. Walang imposible kay Lord. Amen? Di ba? So, GL, siguro yung mga transformation hindi ko na naisama pa, pero it feels like, before I end GLs, it feels like, sabi ko nun, ba't hindi ko ba mahanap kanina? Hindi ko mahanap yung mga files. Parang, baka kasi ako lang yung maitaas. Sabi ko, Lord,
gusto ko ikaw yung maitaas ko yun. And lahat po ng testimony at magiging testimony pa natin dito sa team natin at sa even outside the business, lahat po yan si Lord po. Si Lord po ang may gawa, no? Hindi result yan ng natin, ng sarili mong galing, kundi grace ni Lord. And I really love how paano ini-explain ng ni na GM yung mercy and grace. Na hindi talaga natin deserve yung life na meron tayo. Kaya pag may nagpi-PM sa amin, deserve GL, congrats. Kung ano man achievement niya, lagi ko nire-reply, no, I don't deserve this. Kaya iba nagugulat sa mga reply ko ay GL ba't hindi mo deserve? So siguro hindi ko lang rin ma-contain yung sarili ko kasi alam mo gusto ko na rin kasi i-share na bakit di mo deserve? O di opportunity na naman para ma-share. Kasi ganito yan, hindi natin deserve talaga yung buhay natin kasi we're all sinners. 'Di ba? We all fall short sa glory ni Lord, pero 'di ba? Sobrang love tayo ni Lord na pinadala niya yung only son niya. Yan na, tuloy-tuloy na, no? So GS and GMs, thank you so much for the opportunity to share yung goodness ni Lord, no? And I'm very excited pa sa I believe nagsisimula pa lang si Lord sa buhay natin ngayon, no? No, nararamdaman mo na ngayon yung peace na hindi mo rin maintindihan ngayon. Unti-unti hindi mo rin maintindihan pero ang sarap, ang saya, ang gaan i-share nung mga nangyari sa na kahit sabi ka ni Ma'am Shibeng, hindi man nagkaroon ng quick solution pero yung comfort ni Lord naramdaman mo na. 'Di ba? So I'm really happy and I'm really blessed to be in our community kasi sobrang sarap i-share nung goodness ni Lord, no? And we're really free to share yung gospel. GL Mab and GLL, GL Gerald and GL Jerome. GMs, thank you so much po sa opportunity na to share. And sobrang dami pa actually. Kaya lang I don't want to take so much of the time na meron tayo ngayon. Pero continuous po tayong tinatransform ni Lord. And siguro super last na po, GLs. Baka kasi iniisip nyo si GLKD, si GL Mab, sina GLs, no? Hindi na nakakaramdam, super holy na, hindi na nakakaramdam ng problem. I'm here to tell you guys, meron pa rin po. Meron pa rin pong problems, meron pa rin temptations, di ba? Kasi tao lang din, di ba, na nakakaramdam pa rin tayo ng challenges sa buhay. Pero bakit GL parang hindi na namin makita? Kasi this time, we know how to handle things na. And binibigay na namin yung battle kay Lord. No? So, and we're here, no? Yung mga I just want to thank then, syempre, my brothers, may accountability people, no? Persons, no? JL Mab, JL Jerome, JLL, JL Gerald, no? And syempre, sina GMs natin, no? Na ang sarap lang din na may mga tao na nagpe-pray talaga sa'yo. And guys, prayer really works. Ayun. So, with that, JLs, thank you so much, GMs. Thank you so much po sa sa opportunity na to share po yung testimony, yung kwentong JC sa buhay po namin ni Bel. Ayun. JL Gerald, JL. Yeah, JL. Grabe, parang gusto ko pa makinig, no? Parang manonood ng movie sa share ni JL KD, no? Pero grabe, JL KD, ako honestly while I was listening to you, naalala ko lang, meron ko nabasa na kapag ang anxiety daw pala parang part ng brain natin, hindi pwede magsabay ang anxiety tsaka pagiging thankful. And may nabasa rin ako before na kapag ang anxiety, yung pagiging worry natin, dapat dyan nagsa-start yung faith. Kasi kapag nag-stop, pag nawala yung worry mo, doon nag-start yung faith natin. Tapos ang galing lang, kasi nabasa ko nga, meron din palang scripture regarding that. Sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Kasi ito yung sinasabi mo kanina, JLKD, sa verse 7, and the peace of God, which transcend all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang galing lang, no? So, yung sa story mo, JLKD, ako tumatak sa akin dyan talaga, yung grabe yung humility mo, grabe yung kung siguro hindi ka nag-open, hindi mo talaga siya inamin sa sarili mo na kailangan mo ng tulong. Kasi minsan parang ayaw natin, ma-pride pa tayo minsan na parang kailangan pala natin ng tulong eh. So ang galing lang, sobrang galing ng yung heart mo na kahit na doon ka na sa part na nasa edge ka na, you still have the humility to ask for help, you still humble down yourself na lumapit sa mga tao, 'di ba? Kasi kung hindi mo ginawa 'yun, baka
kung ano na nangyari. Di ba? Sobrang nung time na yun talaga parang hindi na aandar yung pagiging manly mo eh. Na alam mo yun yung Ay, pagiging man figure na hindi nag-open up ng problem kasi sasabog kapag hindi mo share. Kaya guys, alam mo yun, iba yung sineshare talaga, iba yung ino-open up mo yung ano, look for that person, hindi naman share mo kung kanino lang GL no. Talagang I really nagsik talaga ako ng tao. Sabi ko yung close kay Lord. Sino ba close kay Lord? Siyempre yung mga church people. Kaya doon ako nag PM GL. Kaya pero grabe GL, tama po. Iba yung may pinagsisharean ka talaga ng ano no ng accountable people. Yung sinasabi niya. Gemma, yes, yes po, Gemma. Hi, Gem. hi, magandang buhay. Ayan. So, first, thank you for sharing, Thank you din Kim, GL. no? Sino naniniwala dito the moment na sinishare mo na yung transformation mo or yung ganong moment ng buhay mo, that means to say you are no longer living on that life anymore. Tama? Kasi confident na tayong i-share eh. Tama? Hindi tayo confident dahil mayabang tayo. Confident tayo dun sa point na paano namumuhay na si Lord sa atin ngayon. So what I'm saying to you now, Kim, it's just the same nung kay El, na it's no longer you who's living in you. It's the moment that you accepted Jesus, yun yung pinakamasarap kasi. Once na na-renew ka ng spirit, sabi mo kanina pumupunta ka lang ng church. Pumupunta ka lang ng church pero wala dun yung heart mo. Sabi mo kanina pumupunta ka lang ng church pero excited kang umuwi. Para nag-a-attendance ka lang. Sino dito nakaka-relate? 'Di ba? Marco, no, Hana, no, Enzo, tayo yun, no. Nung parang feeling natin na okay na nakapag-church na tayo. Lord, okay na yun na, yung parang ganon. Pero doon mo makikita, Sir Redel, no, Jerome, si Lord talaga is always after our heart. Doon nga talaga tayo lagi tinitingnan, 'di ba? Kung ano yung heart natin, 'di ba? Ngayon, ang masarap lang ngayon, Kim, the moment na in-embrace mo na talaga, no nakilala mo na si Lord, alam mo na yung grace niya, totally, parang ang nangyari, yung old life mo na wash away, binigyan ka niya ng bagong buhay ngayon. Try to imagine how many people are living now with that kind of option na mag-suicide. I believe bawat isa sa atin dito may kilala tayo or meron tayong moment sa buhay na natin, nagkaroon tayo ng suicidal tendency. Tama? And did you know na even high school, bata pa lang, nagkakaroon na ng option na mag-suicide? Tama? So doon lagi na pupunta. And why? Bakit ba namin narinig ngayon yung story mo? Kasi meron kaming ikikwento sa ibang tao na may other options. Hindi lang yung i-end mo yung buhay mo. Tama po. Tama? Hindi lang yung matigil yung buhay mo doon, 'di ba? Ngayon, ang sarap to point back to point back kay Lord. Yun ang solution, hindi yung patayin mo yung sarili mo. So, lahat tayo dito na nandito ngayon inside, no? This great testimony can help a lot of people. Kasi alam nyo guys, mas matindi ngayon. Mas matindi ang anxiety ngayon. Mas malala, Lawrence, ang anxiety ngayon. Sir Arnie, Ma'am Selena. Bakit malala? Grabe kasi ang social media. Grabe yung movies. Grabe yung mga teleserye. Grabe talaga. Pag hindi mo nabantayan yung sarili mo, mag-e-engage ka na doon, and doon gumagana lalo ang enemy sa'yo. I-deceive ka niya. Yung sinasabi mo kanina na bumubulong sa'yo, trying to tell you na ano ka ba, ito na lang yung gawin mo. Alam mo yon, yun ang goal ng enemy eh. Sisihin mo si Lord, di ba Mav? Sisihin natin si Lord. Yun ang goal ng enemy. Di ba? Yung talagang i-point back natin kay Lord lahat. Di ba? Ilayo niya tayo hanggang totally mawala na tayo sa mundo. So, ngayon, doon naman tayo nagiging grateful ngayon na si Lord, tama eh, nagpadala ng tao. Do not really neglect those moment na biglang may magsesend sa'yo ng Bible verse, ng message about God. Kasi si Lord yun eh. Si Lord yun na kumikilos. 'Di ba na
Hindi mo maintindihan, pero siya yun na talagang nire-remind ka niya na nandyan siya. Another one thing that I want to highlight dun sa sinasabi mo kanina, Kim. Sabi ni Kim, guys, nung nakilala ko si Lord, may utang pa rin, may naniningil pa din. Sabi niya, Doc Mai, di ba, Hana? Ma'am Jennifer, sabi niya, may naniningil pa din. Hindi naman yung pagkakilala. Ang iba kasi feeling nila si Lord, genie. Yung, kikilalanin ko si Lord para bukas may diamond ako. Yung mga, ano, di ba, El, no? No, Mama Rivic, no? Kikilalanin ko si Lord para bukas, ano, siguro yun din yung ginagawa ng mga GM. Siguro, ganun. Yung parang, ano, ang tingin mo kay Lord, para siyang Santa Claus, if you're naughty, wala kang pay-in. Para, if you're nice, blessed ka. Hindi ganun si Lord eh. Di ba? Tawa si Doc Mike. Di ba, Marco? Hindi siya after, hindi, akala mo maluloko mo siya, hindi. He knows the deepest desires of our heart. So, nung time na lumapit si Kim, ang unang inayos ni Lord sa kanya, hindi yung utang niya. Hindi yung pambayad. Hindi yung pera. Ang unang inayos sa kanya, yung heart niya. Kasi what if may biglang dumating kay Kim, Kim, kumatok sa'yo, sabihin, Kim, meron akong papahiram sa'yo, kalahating milyon, bayad na lahat ng utang mo. At hindi ayos yung heart ni Kim, I'm sure hindi siya fully magsusurrender kay Lord. Tama. Grabing disobedience pa rin yun. Walang pinagkaiba yon sa mga Israelites na binigyan na ng mana, binigyan na ng pagkain, binigyan na ng lahat, nag-miracle na lahat sa harapan nila, pero nagdi-disobey pa din. Kasi hindi ayos yung heart. So doon papasok yung seek first. Ba't ba pinapasik sa atin si Lord muna sa una? Kasi inaayos yung heart natin during the time na sinisik natin siya. Kasi pwede pala na sinisik lang natin siya, Mav. 'Di ba? Chris, Lai, sinisik lang natin siya for personal interest. Pwede pala sinisik lang natin siya kasi may gusto lang tayong makuha. More on personal gain. Si Lord, alam niya yun. Kaya pala pinapauna. Kaya pala ang nangyayari dati, Kim, ang dali mo magkaroon ng anxiety. I'm speaking to everybody. Ang dali mo magka-anxiety pag may problema ka sa pera, sa bahay nyo, sa asawa, sa anak, nagkasakit ka. Ang bilis mong mag-worry, magkaroon ng ganun. Kasi yung heart mo hindi pa full trust kay Lord. Ibig sabihin nun, yung sinisik mo pa din, yung mundo, yung sarili mo. Pero pag si Lord na, magugulat ka kahit hindi mo hilingin. Hindi ka pa humihiling, hindi pa nga sumasagi sa isip mo yun, ibibigay niya. And gustong-gusto ko yung sinabi niya na, ni Kim kanina na, pag lumapit ka ba kay Lord, wala ka ng problema? Wala ka ng mararamdaman? That's not true. That's not true, Sir Michael. The more na lumalapit ka kay Lord, mas na-identify mo na. Hindi mo magiging option yung maging masama para okay na lang na maging masama ka. 'Di ba? Jesus came to our lives to redeem us, to rescue us. 'Di ba? Andiyan siya, hindi para, wala naman siya prenamis na pag dumating siya. Painless eh. 'Di ba? Hindi. John, ano sabi ko kanina? Ano binigay ko kaninang verse? Dito, may binigay akong verse kanina eh. John 16:33 ba yun? Je? In this world, no, there will be tribulation. Sa mundong to, maraming problema. Pero kaya siya dumating kasi pag nandiyan siya yung nagre-remind sa atin na overcomer na siya. Take heart, overcome niya na lahat. 'Di ba? Ganun siya. And hindi nyo talaga maiintindihan lahat na sinasabi ko ngayon. Lahat din kayo. Dahil ako rin, hindi ko rin to naiintindihan dati. Para lang din ako si Kim, di ba? Hindi ko rin naiintindihan itong lahat na sinasabi ko dati. Parang dumadaan lang siya sa tenga ko. Pero dadating yung time. Di ba? Kusang i-reveal ni Lord sa'yo lahat yan. Kusa. And I pray that dumating ka din sa ganong moment na ma-experience mo kung sino talaga si Lord. Kung sino talaga siya sa buhay mo. Di ba? Yung deepest desire ng heart mo is to really honor Him sa lahat ng area sa buhay natin. Kim, thank you so much for sharing. No? Thank you po,
pinakamasarap ngayon sa mundo is talagang magkaroon ng relationship sa Kanya. Si Jesus lang talaga. He is the way, the truth, and the life. Yun lang talaga. Siya lang talaga. Wala na talagang iba. Yun lang. Maraming salamat, guys. Back to you, Mavje. Ayan. Thank you po, GM. Yes, Majel, ma'am. Ayun po, no. So thank you po, no, excited po ako sa mga pinapadala ng Lord every Sunday. Nung simula nung nag-start kay GL Roma, kay GLL, alam kong palaging sakto, no. Ako po, ang takeaway ko lang kay GLKD, nakita ko lang na tayong lahat yung naging siya before. Di ba? Tayong lahat, baka nga hanggang ngayon, ganyan ka pa din, no? Sa mga naglalakas-lakasan. Yan. Sa mga naglalakas-lakasan dyan, no? God is telling you at the end of your capability is God's ability. 'Di ba? Pag hindi mo na kinaya, doon papasok ang Panginoon. Pag sinurrender mo na sa Panginoon, actually natawa nga ako habang nagsasalita si GLJ. Sabi ko, GLJ, parehas tayo ng verse pero hindi kami nag-usap. Parehas kami ng ni-reveal na verse po kanina, no? So, at the end of your capability, wag mo nang kayanin, ibigay mo sa Panginoon, there is God's ability. GM, may sabihin po kayo? Ay, continue mo lang, Mav. Apo. Sige. Diba? At the end of our capability, alam kong pagod ka na, alam kong bigat ka na. God is telling you, tama na, akin na, yung ability ko naman. Kulang yung ability po. Sabi po dito sa Psalms 73:26, my flesh and my heart may fail. But God is the strength of my heart and my portion forever. 'Di ba po, no? Sabi kanina ni JLKD nung bakit si God tinatakbuhan natin? Bakit alam naman natin na alam naman ni JLKD na hindi naman mababayaran bukas pag kahit tapusin niya pa yung buong Bible ng isang buong araw, hindi naman mababayaran bukas eh. Bakit? Because by His stripes we are healed. Ang hinilom ng Panginoon, yung spirit mo na crush. Yung nauubos, yung hope mo na nawawala. Sabi po dito last na sa 2 Corinthians 12:9, sa Tagalog ko po babasahin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin. Ayan, para sa ating lahat. Para sa akin din po ito sapat na sa iyo ang aking biyaya. Di ba? Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. My grace is sufficient, 'di ba? For my strength is made perfect in your weakness. So huwag kang magpakalakas sa harap ng Panginoon, magpatalo ka sa Panginoon. Kasi mas masarap kapag siya yung nagplano, mas tama yun. Mas maganda kapag siya yung gumalaw, mas malakas yun. Mas okay kapag siya yung mas nagbigay. He will not add trouble on it. So maraming salamat, GLKT, at excited na po ako sa Basta, the God who blesses us is the same God that will bless you. Isa lang ang Diyos nating lahat. At siya rin ang Diyos na magpapala sa ating lahat. Maraming salamat, GLKD. Na-excite ako. Glory to God po, GLs. Thank you so much, GMs. Yes po, GM. Ang galing nun, no? Kasi recently, and then yung devotion ko, na sabi ni Lord, mas hayaan mong i-display ko ang mighty power ko sa'yo sa panahong mahina ka. Kasi pag sa panahong naglalakas-lakasan ka, dun mo siya lalong hindi makikilala eh. Hindi mo talaga siya maririnig. Kasi nga, namumuhay ka sa sarili mo eh. Yan yung recently rin, Mav, na nire-reveal ni Lord sa akin. Na sa panahong mahina tayo, sa panahong talagang sobrang weak tayo, dun lalo siya lumalakas. Dun lalo lumalakas talaga yung kapangyarihan ni Lord sa atin. Kasi pag hindi natin yun na-acknowledge, pag tayo na-survive natin yun, nabayaran ni Kim yung utang niya, Amen. na okay yung marriage nyo without si God doon, hindi mo siya makikilala eh. Sasabihin mo, ay kasi magaling ako eh. Kasi ganito ginawa ko eh. 'Di ba? Pero doon, yun pala yung mga moments sa buhay natin na panahong sobrang weak tayo. Doon naman lalo lalakas si Lord sa buhay natin. Yun naman ang pinakamasarap. 'Di ba? Yung dadating yung time na pag nakita na si Kim Daniel, hindi na siya sasabihin na, ay, si Kim kasi yan, kasi magaling yan, kasi ganito yan eh, kasi ganyan yan eh. Yung sasabihin ng mga tao, sa'yo, Marco,
sa'yo, Ma'am Lisa, sa'yo, Ma'am Emily, na grabe si Lord sa buhay mo, no? Alam mo yon, yung parang ang hirap i-explain pa paano mo naalisan yung ganung situation. Pero grabe lang talaga si Lord, no? Yung mga ganon, di ba? Yung talaga, ang sarap na dumating tayo dun lahat sa mga ganong moment. Di ba? Yung mga kahinaan natin, you know, yun naman ang kalakasan ni Lord, di ba? Ang sarap nun, di ba? Yung, Lord, di ko kaya, di ko na kaya, di ba? Doon siya lalo, doon siya lalo makikilala. Di ba? Excited po kami doon na ma-experience nyo yung ganong moment. Kim, thank you for sharing talaga. Kasi, try to imagine, paano kung hindi mo nakilala si Lord? Paano kung wala kang relationship kay Lord? Walang Marco and Pat na mai-encourage, di ba? Walang RJ na dinisciple mo na mai-encourage. Even si Jeff Espinosa, di ba? Kumbaga, kung titingnan nyo, no, ang galing ni Lord gumamit ng tao. Alam mo yon, yung kaya niyang i-change yung heart ng isang taong suicidal. Ang galing, di ba? Di ba? Paano kung nawala ka na dati? Di ba? Paano yun? Diba? Hindi mo na mawi-witness yung transformation sa buhay ni na Marco at ng mga taong sa Team Swag ngayon, di ba? Di ba? Kaya nga yung pangalan ng team nyo, Swag, Save with Amazing Grace. Wow, yun pala yun. Yun, di ba? Kasi, di ba, na-save ka ng sobrang grace ni Lord. Yun yung pinakamasarap doon, di ba? So, try to imagine si Selena, di ba, si Sir Redel, si Ma'am Marivic, si El, each one of us will be used by God. Di ba? Sa loob man ng negosyo o sa labas ng negosyo, grabe. Di ba, Sir Michael, di ba, Ma'am Alma, di ba? Each one of us gagamitin ni Lord. And we're so excited to share or to hear your testimony kung gaano kalakas si Lord sa buhay mo. Ayun o, di ba? Yung sasabihin na, wow, grabe, God is really with you. Ayun o. So, thank you so much for sharing. Back to you, Je. Ayan, thank you po GM. Ayan, no. So, grabe no, sobrang thank you talaga Jel KD for your sharing. I'm sure marami nakarelate sa'yo. Ayan, and syempre with that, no, we'd like to have this attitude of prayer na, no. And can I invite everyone to join me to prayer? Gusto ko lang talagang, take this moment na, I know, hindi mo na kailangan siguro erase yung hands mo. And if you're someone na who was ikaw yung tao na nakarelate in a way, nakapagdaanan mo yung pinagdadaanan ng Jel KD, iba man siguro ng dynamics, iba man siguro ng angle ng situation, no? Pero at some point umabot ka sa ganung level ng almost you're trying to end your life. If you're that person, kahit hindi mo na siguro raise yung hands mo, can you pray this prayer with us? Ayan. Can I request, Jel L, can you pray po for people na who undergone talaga sa ganong situation, katulad ng kay Jel KD? Yes, God. Praise your mighty name of Jesus. Praise your mighty name, our Savior, our Lord of Lord. God, I pray for each and every one who's experiencing a situation, God, na sobrang bigat. Di na namin alam, di na nila alam kung paano nila matatakasan mga problema, whether it's financial, whether it's health, whether it's a marriage problem, Panginoon, anxiety, na God, dapang-dapa na sila. Hindi na po namin alam kung paano pang gagawin. We don't know kung sino pa yung isisik namin. Tumingin kami sa kaliwa, sa kanan, sa likod. It's total darkness, God. But it's you, God. It's you na nagbibigay at nagsisilbi sa aming ilaw. It's you alone, Panginoon, na kailangan namin isip. It's you alone, God, who can save us from that darkness, from that storm. Kung sa moment na hindi namin alam kung ano yung solusyon, you are the solution to that problem. Change our heart, God. You can follow you. And for each and every one na nandito, if you are encountering that kind of problem right now, it's only God who can save you. It's only God
kaya kang iangat, kaya kang ibangon dyan sa kinalalagay. If you are crying right now because you're experiencing this kind of storm sa buhay mo, God can wipe it out in just a single snap. He is more powerful. The battle is yours, God, not ours. We will not be afraid anymore. Hindi na kami matatakot, Panginoon, sumulong dahil kasama ka na namin ngayon. Hindi na kami matatakot, Panginoon, at makakatulog na kami ng mahimbing, Panginoon, dahil kasama ka namin sa buhay namin ngayon. Ikaw ang magbibigay sa amin ng comfort, ikaw ang magbibigay sa amin ng strength, Panginoon. It's you alone, God, and thank you for revealing your word this fellowship evening na nakita namin yung kahalagan mo, yung kadakilaan mo, your amazing grace that can save us. Thank you, Lord. And right now, my life ay para sa iyo. My life will submit to you. My life will praise you and glorify you. I am not alone right now, God. I am with you. You are with me. We are one. In Jesus' name, amen and amen. Gusto ko sabihin yung message na for those people na medyo na-awkward ka na dun sa mental part at talaga like, things that may hurt yourself. Don't hesitate to message us. Okay, we're here, mga GLs niya, we're here to stand with you in prayer. Kailangan mo nakausap, nandito kami, message mo kami. Maganda siguro kung babae ka, sa babaeng GL din. Or a guy, you can message us na Jelma, we are here. Si Jel Casey, and then Daniel, and then marami tayong mga leaders na pwede mo kausapin. Huwag mo siyang pwede din ng mag-ina. Kanina dito kami to talk with you. Sige, LJ, medyo choppy ka. ayan. Sa mga, sabi ko kanina, ayan. Sa mga nagkakaroon ng ganang tendencies, we are here to stand with you. Don't hesitate to message us. Kahit anong mangyari, gagawa kami ng time. We will make time with you. We will talk with you. We will stand with you. Okay ba yan? Ayan. And we continue to with attitude of prayer. Siguro, if hindi naman siguro ganun kalala, pero siguro recently you've been struggling with worries, anxieties kasi ayun na naman, may mga bayarin, probably finances, no? Lahat naman tayo dumadaan sa ganyang situation. And I do believe that God will really provide. Sabi mo kanina, Jel, Maverick, no? At the end of your capability is God's ability. The more that we rely and have faith in God, I know that He will really provide. And we'd like to stand with you in prayer. And can we have that attitude of prayer and pray with me? Okay, sige pa tayo. Sige, Lord, maraming salamat po for this fellowship night, Lord, that you've reminded us once again na not to be a warrior, but to be a warrior a prayer warrior, Lord God. Salamat, God, kasi you bless us according to your glorious riches, Lord. Turuan mo po kami, Panginoon, to seek you first before anything else, Lord God. Salamat kasi because of this business, Lord, meron din kaming avenue to do so. But regardless, Lord, alam ko that you will always use people, you will always use situation, you will always use a lot of things, Lord God, para lang makapag-provide po sa amin. God, we are here to honor you in our finances, Lord. We want to glorify you, Lord God. Lord, we're sorry for mishandling minsan ang finances namin, Lord God. It's our responsibility. But God, more importantly, Lord, teach us to grow more in faith with you. Teach us to grow more in trust with you, Lord God. And I know, Lord, na at the end of the day, Lord, ikaw po yung mag-glorify namin even when it comes to finances. Especially, Lord, I wanna pray sa mga may anak po na mag-tuition fee din. Pasok na naman, Lord, alam ko, I heard some na talagang hindi pa nila alam saan nila kukunin yung tuition fee nila and sa mga needs ng mga anak nila. God, give them the peace of mind, Lord. And they may have the grateful heart, Lord, of a person, Lord, that would really trust and have faith in you, Lord. Salamat po ng maraming, God. And God,
we are nothing apart from you, Lord. Ikaw po ang pinaka-source namin. Hindi po yung abilities namin, hindi po yung business, hindi po yung trabaho namin. Ikaw talaga ang pinaka-source na lahat ng blessings. In Jesus' name, Amen. And syempre before that, we'd like to pray another set of prayer. And ako naniniwala talaga ako na we really need to pray for our team, no? For our founders, um, for our GLs, for our company as well. And lahat naman tayo magkakasama-sama tayo dito because of that. No? And can we pray? Can I request GLJ Castillo? We pray for our company, especially this upcoming event natin, di ba, sa summit natin sa 10th year anniversary. I think, kailan ba yun? Next week na? Yan? Next week? Next week. Yan. GLJ? All right, so let's pray. So, gracious Father, Lord, we just want to give praise and thanks for this fellowship, oh Lord. Lord, we're lifting up to you our company, oh Lord, especially the owners, Boss Jonathan So and Boss Carlito Macandangdang. Lord, may you continue to use them to be a blessing to a lot of people, oh Lord. May you bless them with wisdom, Lord, in every decision that we will make to the whole company, oh Lord. Lord, may you also bless the 10th year anniversary of JC, oh Lord, sa Singapore, Lord. May you cover everybody na pupunta, oh Lord, with your traveling mercy, oh Lord. Ganun rin sa pag-uwi, oh Lord. And Lord, may you bless the event, oh Lord. And Lord, wala kaming i-glorify sa mga magiging awards namin, kundi ikaw lang, oh Lord. And Lord, as we receive our awards sa 10th year anniversary, Lord, may you bless us with humility, oh Lord, na hindi kami yumabang, oh Lord. Paalala mo lagi sa amin, oh Lord, na maging humble, oh Lord, and maging blessing lang lagi, oh Lord, sa maraming tao, oh Lord. And Lord, may you continue bless the whole era list, oh Lord. Bless the leadership of GM Man and GM Rai, Lord. May you continue use them to be a blessing with to a lot of people, to a lot of leaders, oh Lord. And may you continue bless the work of their hands, Lord. Bless their decisions, oh Lord. Bless their action, oh Lord. And Lord, may you continue bless the whole era lista, all the leaders, oh Lord. Lord, may you continue bless us to use our purpose, oh Lord. Na ikaw lagi ang iaangat, oh Lord. Na maging God-centered ang bawat isa, oh Lord. Na hindi maging warrior, oh Lord, kundi maging warrior. Lord, may you continue use us na mas marami pang ma-disciple, mas marami pang ma-save na soul, oh Lord. And Lord, we're lifting up everything to you, oh Lord, sa lahat ng ginagawa namin, oh Lord. And Lord, wala kaming i-glorify. Lord, sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen, amen. And siguro one last set of people. Alam mo, sa lahat ng pinagdadaanan, lahat ng mga senior natin kanina, sila naman ang bottom ng lahat. God wants to have a relationship with you. Hindi ko hayaan na matapos ng gabi na to without doing this, no? Kasi lahat tayo dumaan dito. Lahat ng mga tao, when they encounter Jesus, nung talaga nagsimula yung pagbabago. Alam mo, it's not the faith of your kapitbahay or ng kaibigan, not even your spouse. And only by having that genuine relationship with Jesus. And can we close our eyes? Can we if you're that person na para kasi JLKD, you've been worried, you've been anxious about many, and you thought na lahat ng ito masusolusyonan kapag sa human efforts mo or kapag may mga gila nag-isip ka ng parang. But you've tried a lot of things. You've tried doing things na hindi mo gusto. And somehow you've been running around and parang you felt lost na. And hindi mo na alam ng gagawin. You know what? Jesus is knocking the door of your heart. And He is here with you. Hindi ka niya mapapabayaan. And if you're that person, you want to have a relationship with Jesus, you want to accept Jesus as someone na hindi lang siya basta design sa bahay mo, hindi lang siya someone that design ng t-shirt mo. But really, to have that personal relationship with Jesus.
for that person, nobody's looking at, can you boldly raise your hand? Just video din. Or parang siguro you've been a Christian, you've known Jesus, pero di mo talaga naiintindihan kasi sa buhay mo. If you're that person, can you boldly raise your hand, sabi mo, Jel, that's me. I want to stand before you. So, I want to surrender everything. Then, ma'am, can you pray for this week? For this week? Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father God. We honor you, the King of Kings and the Lord of Lords, God. Ora Baba Shiva, oh. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We honor you, Father God. You are the King of Kings, the great healer, oh God. Lord, ang tagal na namin naghahanap ng sagot. Ikaw lang pala. Pinipilit naming magpakalakas, naglalakas-lakasan kami, ikaw pala yung totoong malakas. Lord, ang dami kong maling nagawa. Yung iba, parang sa paningin ng tao, di na nila ako mapapatawan. Lord, sobrang dumi. Dumi ko sa paningin ng iba. Sobrang makasalanan ko, Father God. And right now, Panginoong Ama, inaamin ko, Father God, na nagkamali ako at nasaktan kita. Lord, ang tagal ng panahon, Panginoong Ama, takbo ako ng takbo. Nagpakababad ako sa kasalanan. Nagpakalulong, Panginoong Ama, sa pagkakamali. Kasi akala ko yun ang sagot. But right now, oh God, tinatanggap kita bilang personal kong tagapagligtas. Lord, welcome ka sa buhay ko. Lord, welcome ka sa buhay ko. Lord, welcome ka sa buhay ko. Kailangan kita, Lord. Yung dating ako, Lord, alam kong nililinis mo na. At nilinis mo na. Lord, walang ibang daan kung hindi ikaw lang. Lord, aminado ako na hindi ko na kaya. Nahirap na ako. At inip na rin. But now, oh God, alam ko may tinuturo ka lang sa akin. Lord, isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Hawakan mo ang buhay ko. Ikaw ang maging direktor ko, Panginoong Ama. Ikaw ang maging programmer ng buhay. Ikaw na, Panginoong Ama, ang bahala sa buhay ko. Lord, hallelujah, Jesus, we honor you, we worship you, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoong Ama, sa fellowship night na ito, Father God. Lord, alam ko, marami kang tinuro sa amin. We just have to obey you because obedience is better than sacrifice, oh God. Lord, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, you are the Jehovah Rapha sa lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan, Father God, sa kanilang physical, sa emotions, sa spirits nila, oh God, in the name of Jesus. Ikaw ang dakilang manggagamot at hindi maiksi ang kamay mo, Panginoong Ama, para abutin kami. Lord God, sa finances, napakayaman mo, Panginoong Ama, at nag-uumapaw ang kayamanan mo para sa aming lahat, oh God. Lord, I'm praying, Panginoong Ama, na ngayong araw na to, pinagpala mo na kami, pinaburan mo pa kami, Father God, walang habas at rumaragasa ang pagpapala, Panginoong Ama, na ibinibigay mo sa amin pag araw-araw, Father God. Your grace is sufficient for me, Panginoong, sa panahon na nagpapakalakas ako, Lord, durugin mo ako, Panginoong Ama, pinuhin mo kami, Father God, para maintindihan namin na ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang malakas, ikaw lang ang mataas, Father God, sa bawat hakbang ng buhay ko, Panginoong Ama. Turuan mo kami, Father God, and right now, declaring in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, good income, good savings, maximum harvest, financial breakthrough, Father God, Spirit of dominion, Panginoong Ama, para sa buhay ni GM Rai, at Spirit of multiplication, Panginoong Ama, para sa buhay ni GM Ann, Father God, Lord. Revision mo, Panginoong Ama, yung mga vision nila na hindi according to your vision. Realign mo, Panginoong Ama, yung mga lines nila, Panginoong Ama, na hindi according sa linya mo, Panginoong Ama. Lord, ikaw ang manguna sa buong Eralista. At ngayong linggong to, Panginoong Ama, pinagpala mo na kami, pinaburan mo pa kami, Panginoong Ama. Naniniwala ako at nagtitiwala ako. Ngayon pa lang, Panginoong Ama, kumikilos ka na. Ngayon pa lang, Panginoong Ama, may dinadagdag ka na sa amin. Ngayon pa lang, may tinatanggal ka na sa mga worries namin. May inaalis ka na sa anxieties namin. At pinapalitan mo, Panginoong Ama, that peace that surrounds
all understanding. In the name of Jesus, in the name of Jesus, maganda ang July namin, pinagpala ang July namin, pinaburan ang July namin, overflowing ang July namin, magaan ang July namin, at kasama ka namin sa buong July namin. In the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Okay, thank you. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Wow, come on. God bless. Sino kaya next week?